Dito ay makikita na nagsimula na ang paglalakbay para sa operasyon. Maliban sa ating bida, may iba pa siyang kasamahan sa sasakyan. Habang papatingin-tingin si Chulse sa kanyang mga kasama, napansin niyang wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng uniforme ng militar. Napaisip siya, wala sa kanila ang sundalo. Lahat sila ay mga pribadong slasher for hire. Sa katunayan, nakita ko ang ilan sa kanila sa mga slasher catalog na ibinigay sa kanya ni Ari Min upang pag-aralan. Sa isang flashback, makikita ang reaksyon ni Chulse nang biglang inilagay ni Ari Min ang napakaraming libro sa kanyang harapan. Nagulat siya at nagtanong, ano lahat ng librong ito? Sumagot si Ari Min, ang mga katalog na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga slasher. Karaniwan, ginagamit ito ng mga kliyenteng naghahanap ng slasher for hire, pero naisip kong magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Habang binubuklat ang mga pahina, agad niyang nakilala ang isang pangalan, The Ghost. Nagpatuloy si Ari Min, kapag natapos mong basahin ang mga ito, malalaman mo kung ano ang kakayahan ng bawat slasher bago ka sumabak sa misyon ng Ministry of Defense. Magandang teamwork ang magiging resulta niyan. Nagsalita si Chulse, hindi lang iyon. Kung may magkakanulo sa akin tulad ng nangyari noon, malalaman ko agad kung ano ang kaya nilang gawin. Ngumiti si Ari Min, tama. Unti-unti ka nang nag-iisip na parang isang tunay na slasher, Mr. Shovel Guy. Dahil dito, tila nahihiyang sumagot si Chulse. Hindi naman ganoon kamangha-mangha, o baka pwede na rin siguro. Sa kasalukuyan, makikita na patuloy na pinagmamasdan ni Chulse ang kanyang mga kasamahan habang iniisip. Si Malhuaju, isang Class C slasher. Ang gamit niyang sandata ay isang improvised gas rifle na nagpapaputok ng compressed nuts at bolts. Si Jinhu Cho naman, isa pang Class C slasher. Ang pangunahing gamit niya ay isang customized riot baton, at ang kanyang backpack ay maaaring lumobo upang maging combat shield. Narito rin sina Rockway Go, Gap So Kim, at 7 pang iba. Lahat ng nasa track ay Class C, maliban sa akin na pansamantalang nakalista bilang Class B, at ang batang iyon. Dito ipinakilala ang batang babae na si Sarang-an, kilala bilang Guillotine, isang Class B slasher mula sa Jagalki Market Small Enterprise Association. Mayroon na siyang napatay na 12,041 na zombie at 2 Class B mutants. Naisip ni Chulse, naitandaan ko agad siya nang makita ko ang pangalan niya sa mga dokumento. Bukod sa dami ng napatay niya, siya rin ang pinakabatang slasher sa kasaysayan at ang pinakabatang Class B slasher na naitala. Biglang napalingon si Sarang-an kay Chulse. Dahil dito, agad niyang binaling ang tingin sa ibang direksyon upang hindi siya mahuli. Ngunit tinawag siya ni Sarang-an at nagsalita. Kanina ka pa sumusulyap sa lahat. Sinusubukan mo bang makipagkaibigan dito? Hindi agad tumugon si Chulse. Muling nagsalita si Sarang-an. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Kalahati sa kanila mamamatay sa loob ng 3 oras matapos nating lisanin ang Busan, at isa lamang sa 4 ang makakaligtas hanggang sa matapos ang araw. Dahil dito, naiinis na nagtanong si Chulse, ano? Bakit mo sinasabi ang ganyan? Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang sumagot si Sarang-an. Hindi mo ba napansin ang formation ng mga sasakyan? Well, siguro nga, isang baguhan lang katulad mo ang hindi makakapansin ng ganoong bagay. Dito ay napaisip si Chulse tungkol sa formation ng mga sasakyan. Dito ay ipinaliwanag ni Sarang-an, ang convoy ay pinangungunahan ng malalaking modified trucks na kayang itulak ang mga abandonadong sasakyan palabas ng daan. Samantala, ang mabibigat na makinarya at transportasyon para sa mga technician ay nasa gitna. Ang mga sasakyang iyon ay binabantayan ng mga Humvees na may mga sundalo at mga slasher ng Defense Ministry sa loob. At sa huli, ang mga truck na may mga private slasher for hire na katulad natin ay nakapalibot sa mga Humvee. Tumingin siya kay Chulse at nagtanong, hindi mo pa rin ba nagigets? Tayo ang cannon fodder. Dahil dito, naiinis na sumagot si Chulse, wala akong pakialam. Nagulat si Sarang-an sa kanyang sagot. Kasabay nito, muling nagsalita si Chulse, paano kung nagkamali ka at higit sa kalahati sa atin ang mabuhay sa unang 3 oras? Mabilis na sumagot si Sarang-an, ano ba ang sinasabi mo? Hindi iyon ang punto. Ngunit matigas ang paninindigan ni Chulse. Ang tanong ko, ano ang gagawin mo kung higit sa kalahati ng mga slasher sa truck na ito ang makaligtas? Kaya sumagot si Sarang-an,
Ang gusto kong sabihin, walang pag-asa ang operasyong ito. Diretsyong sumagot si Cholsa. Pinanghihinaan mo ng loob ang lahat samantalang sinusubukan lang naming kumita para mabuhay. O baka naman natatakot kang pumusta kasi alam mong mali ka. Dahil dito, tila nag-init ang ulo ni Sarangan at galit na sumagot, ang mananalo ay may karapatang sapakin sa mukha ang talunan. Ano, game? Hindi rin nagpatinag si Cholsa at galit na tumugon, game, sira ulo ka. Makikita na lalong umiinit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa habang patuloy ang kanilang pagtatalo. Bigla na lamang huminto ang kanilang sinasakyang truck. Lumapit ang isang sundalo at nagulat, nakikipaglaban na tayo sa kaliwang bahagi. Malapit na rin silang umabot sa kanan. Ang kasalukuyang posisyon ng kanang bahagi. Ang kaliwang bahagi ay kasalukuyang nakikipaglaban. Ngunit bago pa man niya matapos ang ulat, isang mabilis na pag-atake ang sumapit sa kanya, dahilan upang agad siyang mapatay. Kaya nabahala ang lahat sa truck. Walang pakialam na nagsalita si Sarangan, isa na ang natanggal. Naiinis namang tumugon si Cholsa. Hindi ako makapaniwala na nagbibilang ka ng patay habang may kakamatay lang sa harap natin. Sa gitna ng kaguluhan, ipinaliwanag ang sitwasyon, ang mga abandonadong sasakyan sa highway ay maaari lamang alisin gamit ang puwersa. Ang mga truck na naglilinis ng daan ay lumikha ng napakalakas na ingay, dahilan upang dumagsa ang mga zombie sa direksyon nila. Samantala, makikitang gamit ang telescope ay tahimik na nagmamasid si Major Lim. Agad siyang nagutos sa radyo, magpatuloy sa mabagal na pag-usad. Hayaan ang mga slasher na lumaban. Ang mga mabubuhay ay magpapatuloy sa pagsulong at magsisilbing depensa para sa convoy. Kasabay nito ay idinagdag pa niya, at kailangan nilang bayaran ang bawat milya ng dugo. Habang patuloy ang matinding labanan, mabilis na pinapatay ni Sarangan ang mga zombie na lumalapit sa kanya. Samantala, si Cholsa ay hindi rin nagpatalo, sa isang malakas na pag-atake ng kanyang sandata, halos agad mamatay ang sinumang tatamaan nito. Nang makita ito ni Major Lim, napangisi na lamang siya habang iniisip, hindi masama. Alam kong sulit ang bayad sa guillotine, pero lumalagpas sa inaasahan ko ang shovel guy. Magkakaroon kami ng ilang casualties, pero sigurado akong kaya naming itulak ito hanggang Ulgen. At doon natin ibabalik ang bansang ito sa dati nitong anyo. Samantala, si Malwajo ay patuloy na nilalampaso ang mga zombie sa kanyang harapan. Agad niyang nireload ang kanyang improvised gas rifle gamit ang maliliit na tornilyo bilang bala. Ngunit bigla niyang napansin ang isang zombie na paparating mula sa kanyang likuran. Habang itinutok niya ang baril sa zombie, naisip niya na ito na ang huling kalaban. Nang kalabitin ni Malwajo ang gatilyo ng kanyang baril, nagtataka siyang napansin na hindi ito pumutok. Dito niya napagtanto, may tagas ang gas. Lalo siyang nabahala nang makita niyang papalapit na ang zombie upang lamunin siya. Ngunit bago pa ito mangyari, isang pala ang biglang lumipad at tumapos sa zombie na dapat ay tatapos sa kanya. Nang dumilat siya, hindi makapaniwala si Malwajo sa kanyang nasaksihan. Makikita si Cholsa, hingal na hingal matapos ang matinding labanan, habang sinasabi, huwag kang mamamatay hanggat hindi ko sinasabi. May kailangan pa akong ituro sa batang iyon. Hindi agad nakapagsalita si Malwajo at napalingon na lamang kay Cholsa, na may nakangiting mukha. Habang inaabot niya ang pala pabalik, agad siyang nagpasalamat sa pagsagip sa kanyang buhay. Tumugon naman si Cholsa, yun na ang huli na nakita ko. Sumagot si Malwajo, sige, bumalik na tayo sa truck. Bago sumakay, nagtanong si Cholsa, anong oras na? Gaano na tayo katagal mula nang umalis? Tiningnan ni Malwajo ang kanyang relo at sinabing, 3 oras at 25 minuto. Magiging 3.5 na. Pagkatapos nito, hinawakan ni Malwajo ang kamay ni Cholsa upang tulungan siyang makasampas sa truck. Napabuntong hininga na lamang si Cholsa, habang ang iba pang mga kasamahan nila ay kitang-kitang pagod sa labanang naganap. Ngunit sa kabila ng lahat, makikitang tila hindi man lang napagod si Sarangan. Relax na relax ito, na para bang hindi dumaan sa matinding bakbakan. Ilang sandali pa, bigla siyang napalingon at napansin si Cholsa, nakangiti ito ng may halong pang-aasar. Dahil dito, agad na nagsalita si Sarangan, kung hindi ka nagpadala sa emosyon mo, kalahati sa kanila ang namatay na ngayon. Ngumiti lamang si Cholsa at sumagot, hindi naman ako nagpadala. At saka, masama bang subukan nating iligtas sila?
Tila nabigla si Sarangan sa narinig niya. Kahit si Malhuajo ay hindi na rin nakapagsalita matapos marinig ang sinabi ni Cholsa. Dahil dito, tila biglang naalala ni Sarangan ang kanilang pastahan. Kunwaring natatawa siya habang sinasabi, hindi mo naman siguro sasaktan ng isang menor de edad. Di ba? Ngunit tila sabik na sabik si Cholsa sa kanyang gagawin at walang balak umatras. Nakangisi pa itong sumagot, isang hampas lang naman sa ulo, yun lang. Kaya wag kang gagalaw, kung hindi, baka mabasag yan. Kasunod nito, maririnig ang isang malakas na suntok na dumagundong sa ere. Pagkalipas ng 4 na oras mula nang magsimula ang operasyon, makikita si Sarangan na may malaking bukol sa ulo matapos ang ginawa ni Cholsa, habang mahimbing na natutulog ang ating bida. Dito ay ipinaliwanag na, wala sa mga slasher na ito ang kailanman ay lumaban ng magkakasama sa gitna ng zombie apocalypse, isang mundo kung saan ang makasariling pag-uugali ng tao ay nasa rurok nito. Habang tulog si Cholsa, may inilagay na bagay sa kanyang paanan si Malhuajo, at ang iba naman ay tila may kinukuha mula sa kanilang mga bulsa. Pinagmamasdan lamang ito ni Sarangan. Tila nag-iisip, dito ay dinagdag sa paliwanag na, at sa kabila ng lahat, unti-unti nang nakakamit ni Cholsa Kim ang kanilang respeto. Ang distansya mula Busan hanggang Uljon ay humigit kumulang 124 na milya. Isang sundalo ang nag-ulat sa radyo, Vehicle number 3, all clear. Moving out, sinundan ito ng isa pang sundalo, Vehicle number 7, all clear. Isa pa ang sumabay, Vehicle number 12, all clear and moving out, subalit hindi pa niya natatapos ang kanyang ulat nang bigla siyang magulat. Sa kanyang side mirror, nakita niya ang napakaraming zombie na mabilis na humahabol sa kanila. Dahil dito, agad kinatok ng driver ang likuran ng sasakyan bilang hudyat sa mga sakay nito na may paparating na kalaban, habang iniulat niya sa radyo. May mga zombie malapit sa Vehicle 12. Sumasabak kami sa labanan. Inuulit ko, may mga zombie malapit sa Vehicle 12, sa paliwanag, sa kahabaan ng ruta, sunod-sunod ang sagupaan na naganap. Kaya naman, agad naghanda ang mga slasher upang labanan ang mga zombie. Sa isang malakas na swing, isang zombie ang agad na tumamba. Makalipas ang ilang sandali, isang sundalo ang muling nagulat, ito ang Vehicle 12. Naalis na ang mga kalaban. Paalis na kami. At sa kabila ng lahat, maraming slasher ang napatay sa labanang ito. Sa kabilang dako, makikita si Major Lim na abala sa pagtingin sa mapa ng Gyeongbuk Province. Kasabay nito, sinabi niya, nawalan tayo ng mga slasher sa mga sasakyang 12, 13, 14 at 15, tama. Ibig sabihin ba nito ay nawala na ang karamihan sa ating kaliwang bahagi? Bigyan niyo ako ng ulat ng mga nasawi para maikalkula ko ang bilang. Sumagot si Sorry Chung, nawalan sila ng halos 2 slasher bawat sasakyan, kaya umabot sa 9 ang kabuoang casualty, sir. Upang mapunan ang mga nawala, nagpapadala kami ng ilan sa mga slasher mula sa aming panig sa bawat sasakyan. Kaya sinabi ni Major Lim, hindi na masama. Hindi tayo nawawala ng masyadong maraming slasher trucks gaya ng inaasahan ko. Sa yugto ng pagpaplano, inakala kong patay na lahat ng civilian slashers sa puntong ito. Maging ang pagpabeya sa panlabas na layer ng slasher trucks ay isinasaalang-alang ko. Kung magpapatuloy ito, magagamit pa natin ang mga slasher sa Uljon Nuclear Power Plant. Sumagot si Sorry Chung, mas naiintindihan na ngayon ng mga slasher ang operasyon, at ang paglitaw ng mga lider mula sa kanila ay tila lubhang nagpapataas ng kanilang tsansa ng kaligtasan. Sir, kaya naisip ni Major Lim, mga lider. Tama, may mga slasher na nagsisimulang mamukod tangi habang ang iba ay napapagod. Ilang sandali ang lumipas, makikita ang isang mabilis na pagkilos. Dito, makikita si Sarangan na papalapit sa isang grupo ng mga zombie. Sa isang iglap, mabilis niyang pinapatay ang mga ito. Sa bawat madaanan niya, may mga zombie na bumabagsak. Dito, kitang-kita ang kanyang pambihirang lakas, isang slasher na walang kapantay. Habang iniisip ni Major Lim, may ilan na namumukod tangi dahil sa dalisay na lakas at husay nila. Dito ay muling pinakilala si Sarangan, nakilala bilang Guillotine, isang Class B slasher mula sa Jagalki Market Small Enterprise Association. Kasabay nito, makikita ang isang slasher na tila pagod at napaupo na lang dahil sa tindi ng labanan.
Ngunit bigla siyang napalingon sa kanyang harapan nang may isang tauhan na nagsabi, "Pagod ka na, hindi ba?" Muling naisip ni Major Lim, may ilan namang marunong makuha ang tiwala ng iba at gamitin ito sa kanilang kalamangan. Habang makikita ang isang lalaki na nagsabi, "Halika, sumama ka sa akin. May iwan ka kung hindi ka makakasabay sa convoy." Pinakilala siya bilang si Pedro Cho, na kilala bilang The Comforter, isang Class C slasher mula sa God's Holy Warriors. Habang makikita ang mga nagkalat na bote ng soft drinks, isang lalaki ang nagsalita, "Makinig kayo. Ang mga zombie ay parang mababangis na aso. Inuuna nila ang mga taong napapalayo sa karamihan, kaya dapat ay magkatabi kayo at magkasuporta sa likod ng isa't isa." Dahil dito, nagulat ang kanyang mga kasamahan. Kaya muling ipinaliwanag ng lalaki, "Ibig kong sabihin, hindi ba halata? Ang babagal nyo naman." Isang slasher ang nagtanong, bakit nakikinig lahat sa lecture niya? "Sino ba yang taong yan?" Sumagot naman ang slasher na katabi niya, "Wala akong ideya, pero ang sabi, lahat ng slasher na sumunod sa payo niya ay nakaligtas." Nagkatitigan ang dalawang slasher at sabay na nagsabi, "Talaga?" Kasabay nito, agad silang umalis sa kanilang pwesto. Habang iniisip ni Major Lim, ang ilan ay may kakayahang makita ang mas malawak na pag-iisip at maunawaan ang daloy ng labanan. Dito pinakilala ang lalaki bilang si Jingu Park, kilala bilang backseat driver, isang Class C slasher mula sa Jagalki Market Small Enterprise Association. Pagkatapos, sinabi ni Major Lim, at panghuli, makikita si Chol Sakim na pagod sa laban. Subalit bigla na lamang siyang inalalayan ni Rakuigo habang sinasabi, "Huwag kang tumayo dyan na parang ikaw lang ang pumatay sa lahat ng zombie. Halika, bumalik na tayo sa truck." Ngunit agad na sumagot si Cholsa, "Bakit bigla kayo naging mabait? At may pamerienda pa kayo." Kasabay nito, may isang slasher na may suot ng helmet na si Gapso Kim, at nagtanong kay Cholsa kung gusto pa niya ng snack, ngunit tinanggihan niya ito. Subalit kahit ganoon, hinagis pa rin ni Gapso Kim ang snack sa kanya. Habang iniisip ni Major Lim, ang ilan ay may balanseng kakayahan sa lahat ng aspeto, kaya't likas na silang sinusundan ng iba. Sa huli, makikitang kinain rin ni Cholsa ang ibinigay sa kanya habang sinasabi, "Sabi ko, ayos lang ako." Dito na ipinakilala ang ating bida, Cholsa Kim, kilala bilang Shovel Guy mula sa Somayan, isang Class B slasher, subalit kasalukuyang under review, at mula sa Choi and Jang Company. Habang iniisip ni Major Lim, at sa lahat ng slasher dito, ang pinakamahusay ay malinaw na si Shovel Guy. Maaring tsamba lang na ang grupo niya ang may pinakamaliit na bilang ng casualty kumpara sa 12 ng iba pang grupo, pero sila rin ang pumatay ng pinakamaraming zombie. Pinakamahusay ang kanilang performance na may pinakamababang pinsala, sakto sa gusto ko. Mukhang hindi ko pa naman nawawala ang kakayahan kong makahanap ng mga talentadong slasher. Kasabay nito, sinabi ni Malwajo sa ating bida, "Ang paglaban sa mga zombie ng magkasama ay lalong nagpapalapit sa mga tao, alam mo ba yun?" Dito naman, tila pinagmamasdan lamang ni Sarangan ang usapan ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman si Sarangan habang nakatingin sa kanila. Para bang may bumabagabag sa kanya kaya napaisip siya sandali. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya. Habang makikita ang mga nagkalat na bangkay dahil sa tindi ng labanan, muling nagsalita si Major Lim, "Ayos, ipamahagi ang mga radyo sa mga nabanggit ko. Ang pagkakaroon ng malinaw na linya ng komunikasyon ay maaaring makatulong sa mas maraming slasher na makaligtas at makarating sa Ulgen." At dito ipinaliwanag na tama si Major Lim, ang pagbibigay ng utos sa mga lider sa kanilang grupo ay lalong nagpabisa sa operasyon. Dahil dito, mas marami ang mga slasher na nakaligtas at nakapasok sa Ulgen. Habang ang mga sundalo ay tahimik na napatingin sa kanilang harapan, dito na lumitaw sa paningin nila ang Ulgen Nuclear Power Plant Complex, na matatagpuan sa Ulgen County, Gyeongbuk Province. Pagkababa ng grupo ni Major Lim, agad niyang nasabi, "Mas marami ang nakaligtas kaysa sa inaasahan ko." "Ano ang sitwasyon ng mga slasher?" Sumagot si Sori Chung, "Mahigit 80% ng mga slasher mula sa Ministry of Defense at 40% ng mga kinuhang sibilyang slasher ang nakaligtas, sir." Ipinaliwanag na ito ay mas mataas kaysa sa inaasahang bilang noong pagpaplano, kung saan inakala nilang karamihan ay mamamatay. Naisip ni Major Lim,
Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan. Matagal ko nang binabantayan ang mga slasher na ito, at sigurado akong mas lalo pa silang humusay dahil sa operasyong ito. Dahil dito, agad niyang iniutos, ipaalam sa iba na nasa posisyon na tayo at simulan ang pagtatayo ng base camp. Magpahinga kayo, hindi pa tayo papasok sa complex ngayong gabi. Agad namang inayos ng lahat ng tauhan ang kanilang mga kagamitan habang sinasabi, matagumpay ang operasyon ng Ulgen Convoy. Pagkatapos ng matagal na laban, makikita si Choulsen na tila inaantok na. Habang nakatingin sa paligid, napansin niya si Sarang-an na nakatulala sa isang tabi. Maririnig ang mahinang kaluskos sa paligid, ngunit tila wala siyang pakialam. Hindi maiwasan ni Choulsen na mapatitig sa kanya. Bigla, isang malakas na suntok ang ibinigay ni Choulsen kay Sarang-an. Napaangat ang kilay ni Sarang-an habang iniinda ang sakit. Hindi makapaniwala sa nangyari. Agad siyang nagtanong, bakit mo ginawa yon? Ngunit sa halip na sumagot ng seryoso, natatawang sinabi ni Choulsen, deserve mo pa nga ng isa, lalo na't karamihan sa atin ay buhay pa. Galit na tumugon si Sarang-an, ano ka, bata? Tumigil ka na nga, ngunit sa halip na sumagot, nanatiling tahimik si Choulsen, dahilan upang muling magtaka si Sarang-an. Maya-maya, nagsalita ulit si Choulsen, alam ko kung bakit lagi kang negatibo at bakit iniiwasan mong makisama sa iba. Pero mahirap para sa mga nakatatanda kapag ang mga tulad mo ay laging nagmumukmok. Habang inaabot ni Choulsen ang snacks kay Sarang-an, dinagdag niya, dapat matuto kang umasa sa iba at makihalubilo, wala namang masama doon. Baguhan lang ako sa pagiging slasher, kaya hindi ko pa alam ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado ako, lahat tayo may nawala dahil sa zombie apocalypse bago tayo naging slasher. Lalo na ang mga piniling iwan ng kaligtasan sa likod ng mga pader. Hindi nakasagot si Sarang-an sa narinig niya. Habang binubuksan ni Sarang-an ang ibinigay na snack ni Choulsen, nagsalita siya, kung mangangaral ka, gawin mo yan pagkatapos mong makabalik ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng payo mula sa taong mauuna pang mamatay kaysa sa akin. Lumipas ang isang tahimik na gabi, at pagsapit ng umaga, abala ang lahat sa paghahanda. Habang makikita ang isang tauhan na dahan-daang lumalakad pasulong. Makikita na ito ay si Major Lim, na matatag na nakatayo sa kanilang harapan. Nakakuha ba kayo ng sapat na pahinga? Makinig kayong lahat, ngayong araw, papasok na tayo sa nuclear complex. Hindi natin alam kung anong klaseng kalaban ang naghihintay sa loob o kung sino sa inyo ang buhay pa pagkatapos ng misyon. Pero ang operasyong ito ang magwawakas sa isang potensyal na banta at muling magbibigay ng pag-asa sa bansang ito. Sa madaling salita, ito ang araw ng pagbabago. Dito ay ipinaliwanag na, ang Ulgen Nuclear Power Plant Complex ay dating isa sa pinakamalalaking pasilidad ng nuclear sa bansa bago ang pagbagsak. Ngunit ngayon, ito ay tila isang napakalaking bomba na handang sumabog anumang oras. Habang tinititigan ni Major Lim ang planta, agad niyang tinawag ang mga leaders at sinabi, sa mga nakatanggap ng radio, lumapit kayo. Ito na ang huling tactical briefing bago kayo pumasok sa loob ng pasilidad. Dito ay nagtanong si Sarang-an, tactical briefing. Ano pang silbi niyan? Ang kailangan lang naman ay patayin silang lahat, hindi ba? Sa puntong ito, ipinakita ni Cho Won-sien ang kanyang sulat at sumagot, oo, pero iyon lang ang nais nating maging resulta. Muling nagtanong si Sarang-an, ano pa ba ang kailangang pag-usapan? Kaya ipinaliwanag ni Cho Won-sien, ang Ulgen Nuclear Power Plant Complex ay may maraming nuclear reactors. Kailangan nating bumuo ng mga grupo upang pangasiwaan ang bawat reactor at itakda ang tamang pagkakasunod-sunod ng operasyon. Malamang, ito ang magiging focus ng tactical briefing natin. Tulad ng iminungkahi ni Cho Won-sien, agad na pinagsama-sama ni Major Lim ang lahat sa iba't ibang tactical teams. 4 na civilian slasher for hire, 8 slasher mula sa Ministry of Defense, at 4 na opisyal ng Ministry of Defense ang napiling maging team leaders. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng 5 hanggang 6 na tauhan sa ilalim ng kanilang pamumuno upang linisin ang mga nakatalagang reactor mula sa mga zombie. Kasabay nito, agad na tinawag ni Malhuajo si Choulsen at may nakangising sinabi, ikaw ba ang namumuno sa grupong ito? Mukhang madalas tayong magkikita ngayon. Samantala, ang lalaking may suot na helmet na si Gapso Kim ay nagsalita, kung si Choulsen ang namumuno sa atin, halos garantisado na ang ating kaligtasan.
Narinig ko na tayo ang may pinakamataas na survival rate sa lahat ng truck. Dahil sa narinig, agad na pabirong sinakal ni Rockhuigo si Gapso Kim habang sinabi mo pa. Para mo na ring hiniling na may mangyaring masama sa atin. Dito ay agad silang sinaway ni Cholsa. Tama na yang kalokohan. Huwag kayong masyadong mag-relax kahit magkakasama pa rin tayo. Samantala, sa hindi kalayuan, makikitang pinagmamasdan ni Sarangan ang grupo ni Cholsa. Kasabay nito, napabulong siya sa sarili, sa halip na kasama ko sila, napunta pa ako sa magkaibang grupo. Subalit, biglang may isang lalaki na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang ulo habang mayabang na nagsabi, "Ikaw pala yung Class B na bata." Swerte ko naman, mukhang makakaligtas ako ng buhay ngayon. Ngunit bago pa matapos ang kanyang sinasabi, agad na hinawakan ni Sarangan ang kanyang daliri at binalak na baliin ang mga ito. Kasabay nito, malamig niyang sinabi, "Hawakan mo ulit ako, at sisiguraduhin kong mamamatay ka sa mga kamay ko." Dahil sa takot, agad namang sumunod ang lalaki at hindi na naglakas loob pang magsalita. Makalipas ang ilang oras, makikitang nasa posisyon na ang grupo ni Pedro Cho, habang handa na rin ang grupo ni Jingu Park. Maingat namang naghahanda ang mga sundalo ng Ministry of Defense para sa operasyon. Samantala, matagumpay nang nakarating ang grupo ni Cholse sa kanilang itinakdang lokasyon. Kasabay nito, isang drone ang makikitang nagmamasid mula sa itaas, mahigpit na binabantayan ang kanilang galaw. Sa kabilang dako, ipinakita ang isang maliit na kampo na itinayo ng mga sundalo. Mula sa loob nito, makikita ang isang monitoring room na nagsisilbing sentro ng operasyon. Kasunod nito, walang pag-aalinlangang nagbigay ng utos si Major Lim, "Sisimulan na natin ang pagbawi sa Uljan Nuclear Power Plant Complex sa ilalim ng Operation Killing Salamander. Lahat ng team, pumasok na kayo." Agad na kumilos ang grupo ni Sarangan, mabilis ngunit maingat sa kanilang pagpasok sa loob ng planta. Samantala, makikitang puno ng sigla ang grupo ni Cholgan Meng, halatang sabik sa aksyon. Kahit ang mga sundalo ng Ministry of Defense ay maingat sa kanilang paglusob, sinisiguradong walang magiging aberya sa operasyon. Kasabay nito, matagumpay nang nakapasok ang grupo ni Cholse sa loob ng planta. Tahimik silang nagmasid sa buong paligid, pinapakiramdaman ang anumang senyales ng panganib. Sa gitna ng katahimikan, isang slasher ang biglang nagsalita, "Cholse, may sinabi ba sila kung gaano karaming mga zombie ang maaaring nandito?" Kalma namang sumagot si Cholse, "Ayon sa impormasyon, ilang dosina lang ang dapat nating asahan. Halos lahat ng dating manggagawa rito ay malamang na nahawa na." Nagsalita si Gapso Kim, "Maganda na hindi ganoon karami ang mga zombie, pero hindi rin magiging madali hanapin silang lahat sa lawak ng lugar na ito. Paano natin gagawin ito? Maghihiwalay ba tayo?" Agad namang sumagot si Cholse, "Ano bang sinasabi mo? Hanggat wala tayong makakasalubong na mutant, hawak na natin ang laban. Bakit natin kailangang isugal ang sarili natin nang hindi naman kinakailangan?" Muling nagsalita si Gapso Kim, "Iniisip ko lang na mas mataas ang tsansa nating makaligtas kung matapos natin ito ng mabilis at makaalis tayo agad." Kasabay nito, sumingit si Malhuadjo, "May punto siya, Cholse. Huwag mong kalimutan ang epekto ng pagkapagod. Kapag masyadong nagtagal ang cleanup operation, mauubos ang stamina at bababa ang focus natin, kaya mas madali tayong mambush. Ang pangunahing layunin natin ay tapusin ang misyon ng walang casualty." Dito ay napaisip si Cholse sa kanilang mga sinabi. Kasabay nito, may kinuha siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot ang isang papel kay Malhuadjo. "Kailangan ko ng isang malawak na lugar sa loob ng reactor na may access mula sa lahat ng direksyon. Maaari mo ba itong mahanap sa mapa?" tanong ni Cholse. Agad namang kinuha ni Malhuadjo ang mapa at sinuri ito. Isang bukas na espasyo. Ibig mong sabihin, isang malaking hall. Subalit mabilis na sumagot si Cholse, "Hindi ako marunong magbasa ng mapa." Ilang saglit ang lumipas bago muling nagsalita si Malhuadjo. Ayon sa mapa, ito dapat ang pinakamalawak na bukas na espasyo sa loob ng reactor. Ang inner work floor pati na rin ang mga opisina at pasilidad sa labas ay lahat konektado sa hall na ito. Sinuri ni Cholse ang buong paligid, pinag-aaralan ang istruktura ng lugar. Maya-maya, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Pwede na to," sinabi niya sa kanyang team. Kaya nagtaka si Malhuadjo at nagtanong, "Pero bakit tayo nandito?"
Hindi siya sinagot ni Cholsa at sa halip, tinawag si Gapso Kim at sinabi. Bago pa wasakin ng zombie virus ang mundo, narinig ko na sikat daw noon ang boy bands at girl groups. Pamilyar ka ba sa mga yun? Naguguluhan si Gapso Kim at napatingin kay Cholsa. Ano? Oo, pero, hindi ba't wala tayo sa tamang sitwasyon para pag-usapan yan? Sa halip na sumagot ng direkta, sinabi ni Cholsa, bakit hindi kayo kumanta muna? Siguraduhin yung malakas ang boses nyo para marinig sa buong hall. Sa makalipas na oras, habang makikita ang isang pag-alagalang zombie, maririnig ang mabagal at malalim nitong pag-ungol. Bigla na lamang isang malakas na pagkanta ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dahil dito, agad na napalingon ang zombie sa direksyon ng ingay. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang iba pang mga zombie, tinutunton ang pinagmulan ng tunog. Agad namang nagtakbuhan ang grupo upang sundan ito, at habang papalapit sila sa pinto, kung saan nagmumula ang malakas na pag-awit. Kasabay nito, isang flashback ang lumitaw, ang eksaktong sandali kung kailan iniutos ni Cholsa sa kanyang team ang plano sa pagkanta. Gulat ang lahat nang marinig ang kanyang utos. Ngunit agad itong ipinaliwanag ni Cholsa. Ang tanging paraan para mapanatili natin ang ating formation at mapatay ang lahat ng zombie bago tayo mapagod ay dapat natin silang akitin sa iisang lugar. Kaya ako nagpahanap ng isang malaking espasyo. Habang nakangiti ay dinagdag pa niya. Kaya sige, kantahin na nyo ang ilan sa mga lumang kanta. Balik sa kasalukuyan, ang mga zombie ay halos maglaway na sa pananabik. Kasabay nito ay makikita dama-dami sila sa bawat segundo, tila isang alon ng kamatayan na handang lamunin ang lahat sa kanilang daraanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rockwego ay naluluhan na habang kumakanta ng buong lakas. Nanginginig ang kanyang boses, dahil sa matinding takot habang pinagmamasdan ang napakaraming zombie na paparating. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida, maganda yan. Ipagpatuloy lang ninyo. Habang palapit ng palapit ang mga zombie, sumigaw siya sa kanyang mga kasamahan, huwag niyong subukang patayin silang lahat. Ituon lang ang atensyon sa mga sumusubok na pumasok sa formation natin. Magtiwala kayo sa mga kakampi nyo at bantayan ang sarili nyong bahagi. Ako na ang bahala sa iba. Sa gitna ng matinding sagupaan, buong puwersang pinigilan ng grupo ni Cholsa ang pag-atake ng mga zombie. Ginamit nila ang kanilang lakas upang itulak ang mga ito palayo. Pilit na pinapanatili ang kanilang formation upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring makasira sa kanilang plano. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga kalaban. Dahil dito, agad na nagpaputok si Malhuadjo sa mga papalapit na nilalang, ngunit sa dami ng mga ito, napansin niyang mabilis siyang nauubusan ng bala. Wala nang oras para mag-reload, sigaw niya. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Cholsa. Hindi siya natinag, nakatuon lamang sa kanyang binabalak. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa kanyang isipan ang itinuro noon ni Chil Samkim. Ngayon, paano mo sila mapipilit na kumagit? Mas lalong pinag-isipan ni Cholsa ang mga aral ng kanyang master. Alam niyang hindi pa ito ang tamang sandali upang kumilos. Kailangan niyang hintayin ang perpektong pagkakataon. Samantala, napasigaw si Malhuadjo sa ating bida, hindi na namin kayang pigilan sila. Ngunit sa halip na magpanik, nanatiling kalmado si Cholsa habang inaalala ang mga sinabi noon ni Chil Samkim. Dapat matuto kang maging matyaga at malaman kung kailan ka dapat kumilos. Sa sandaling iyon, mahinahon niyang sinabi sa kanyang team, "Dama pa na kayong lahat." Kasabay nito, agad niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa lubid, sabay sa mabilis na pagdapa ng kanyang mga kasamahan. Makikita si Cholsa na ibinigay ang buong puwersa para sa isang pag-atake. Pagkatapos, isang matinding liwanag ang biglang tumama sa napakaraming kalaban sa paligid. Habang si Malhuadjo ay nagtataka sa sandaling iyon, iniisip kung bakit biglang tumigil ang mga zombie sa kanilang harapan. Kasabay nito, isa-isa na lamang nilang nakita ang mga ulo ng mga zombie na biglang nahati. Sa isang iglap, bumagsak ang napakaraming nasawing zombie, lahat dahil lamang sa isang pag-atake. Dito ay hindi makapaniwala si Malhuadjo sa kanyang nasaksihan habang iniisip niya, ang lalaking ito, talagang hindi kapanipaniwala ang lakas.